Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag, kumusta po kayong lahat? At ito may panibago na naman tayong reaction video. Nakita ko lang to, napadaan lang sa feed ko. At ikinagulat ko, kaya naman pala, bakit gan? Kaya naman pala kaya pala sobrang dami na ng rally, panawagan, ginawa natin sa harap ng sa harap ng kampo, sa EDSA, tsaka dyan sa harap ng kampo nila. Hindi naman hindi lang naman isang beses na nagrally. Parang nagtetengang kawali ang AFP. Yun pala, ito pala yung dahilan. Ay, gets ko na. So ibig sabihin, wala talaga tayong asahan dito sa sa AFP na to. So ayan, without further ado, tara, umpisahan natin. Pakinggan natin ang masasabi ni AFP General Browner. Let's go. Kasi bakit po yung ibang mga kababayan natin nananawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam? Kung ang Armed Forces po ay makikialam, katulad nung experience natin sa EDSA 1 at EDSA 2, EDSA 1, EDSA 2, tatlong bagay lang po yun either coup d'etat or withdrawal of support from the President, yung nakita po na. Teka lang, nakuha yung attention ko. Bakit ka nagtataka kung bakit nananawagan ng taong bayan? Siguro natatawa naman ako dito, nagtataka siya. Siguro dahil hindi na masaya yung taong bayan sa sa presidente mo, 'di ba? Kaya nananawagan yung taong bayan kasi gusto na ng taong bayan na sumama ka na sa amin kasi total naman kasi ang taong bayan ang panawagan nga ayaw na nila sa presidente, 'di ba? Bakit ayaw na sa presidente? Kitang-kita naman yung presidente natin sasabihin ko ba? Comment nyo na nga lang sa baba, ano ba yung presidente natin? Oo, 'di ba? Pambira, nagtataka pa to si Browner. Ano ba naman yan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Ay, naku po, inang. Sige, tuloy. Natin nung nag-withdraw si General Angie Reyes, yung Chief of Staff noon. This is the time ni dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Erap Estrada. At pangatlo, yung military junta. Okay. Alam niyo po, pagka nangyari itong any of these three, ay hindi po maganda para sa ating bayan. Dahil maapektuhan yung ating ekonomiya at yung ating international standing. Wala na pong magpapa utang sa atin. Or, Sandali nga, Browner, ano ka ba? AFP chief ka ba o ekonomista? Bakit yan ang concern mo? Ano ba yan? Ay nako, nakaka-stress talaga itong mga natin sa gobyerno natin ngayon. Bakit ganun? Ba't ganun, parang naghahalo-halo kayo? Yung natin, yung obvious man natin, nag-aala judge. Tapos itong AFP chief natin nagiging parang na din, ekonomista na. Ano ba trabaho nyo? AFP, di ba kayo, sandatahang lakas kayo? Bakit, anong pakialam mo sa ekonomiya? Ay naku po, General Browner, alam nyo pa po ba yung sinasabi nyo? Di ba ang nyo is protektahan ang sambayan ng Pilipino? Bakit ang concern nyo ekonomi? Puta, gusto ko maiyak. Grabe. Ay nako, saan kaya papunta tong Pilipinas? Ang bihira, nagkahalo-halo na. Sige, tuloy natin, baka may mapiga pa tayo dito.
i-freeze po yung assets. Mhm. At yung pong standing natin, katulad sa ASEAN, Okay. Panongdeo, di ba ngayon po, ang hindi na lang natin na uunahan ay ang Cambodia, Laos. Putya, anong pakialam nyo dyan, sir? Hindi yan ang pakialam ng AFP. Ang trabaho nyo, ipagtanggol lang kami sa mga mananakop. Wala kayong pakialam dyan. Hindi nyo trabaho yan eh. Di ba kaya nga namin hinihingi ang ang suporta nyo dahil nahihirapan na yung mga Pilipino. Sobrang hirap na ng buhay. Ito General Browner, tingnan natin. Magre-research nga ako. Tanungin na lang natin si Meta AI na lang. Huwag na tayo mag-chat GPT. Si Meta AI na lang. Armed Forces of the Philippines has several key duties and responsibilities. Some of main duties include defense and security at the AFP, responsible for maintaining national security and defending the country against external threats, invasions, or rebellion. Isa pa, bigyan natin ng iba pa. Relief and rescue. Hindi ko nababasahin lahat. Yung mga title na lang. Socio-economic development. The AFP participates in socio-economic development projects contributing of the country's growth and meron naman pala eh. Tsaka maintenance of essential utilities. Supporting the government and works closely with the governments maintain peace and order. Ayan. Maintenance. Ayun. So may pakialam naman pala sila sa sa ekonomiya. Okay. Contributing to the country's growth and progress. 'Di ba ibig lang sabihin nun para sa ikabubuti ng bansa ang dapat concern nyo. Sa nakikita natin ngayon, sa tingin nyo ba ikinabubuti pa ba ng bansa ang nangyayari sa Pilipinas? Na trilyon ang nakawan, hindi nyo pinapansin? General Browner, di ba? Ang linaw nito. Basahin natin maigi, ulitin ko. Socio-economic development. The AFP participates in socio-economic, sorry, mali ang basa ko. Socio-economic development projects contributing to the country's growth and progress. Meron pa ba tayong maganda pa ba yung may progreso pa ba yung bansa natin? Asan ang progreso sa out of 1,700 classrooms? 1,700 classroom na dapat itinayo ngayong taon na to, 22 classroom pa lang ang natatayo. Okay, sa education naman yon. Sige, punta tayo sa ekonomiya ha. Tad na tayo ng utang. Tapos ngayon ang gusto mo pa rin ulit mangutang. Pucha. Paano yung socio-economic doon? Yung bansa natin kulang na yung yung income versus doon sa mga inuutang ng mga buhayang to. Tapos wala kayong pakialam, General Browner. 'Di ba? Di ba sobrang argabyado ng mga Pilipino, General Browner? Hirap na. Sobrang halatang halata na yung korupsyon. Dati ang korupsyon nararamdaman lang, hindi nakikita. Ngayon, putya, napaka-transparent na ng korupsyon. Kahit saan ka tumingin, makakikita. Maglakad-lakad ka lang sa daan, makakakita ka ng korupsyon Saan? Sige, bigyan kita example. Dito sa lugar namin, dito yung mga street lights lang. Yung street lights dito hindi naman sira, pinapalitan.
Tanginang yan. Yung kalsada hindi sira, binabakbak tas papalitan ulit. Walang ya. Walang ya na yan, oo. AKAP, AX, Tupad, lahat yan korupsyon. Oh, ba't ko nasabi? Dito mismo sa barangay namin, yung AKAP ay yung Tupad, pagkatapos mo magwalis-walis, ang ibinibigay bigas. Putang inang yan, ayop. Eh di ba yung Tupad, ano yan, dapat minimum wage ang ibinabayad diyan for like 20 or 10 or 20, 10 to 20 days sa Tupad. Oh, yung iba diyan 300 lang binibigay, yung iba diyan imbes na yung 10 days nila na nagkakahalagang kulang-kulang 7,000, binibigay lang sa kanila 4,000 para daw kay kagawad, kay ganito, para yung processing fee, kesyo ganyan. Napaka laganap, General Browner. Harap-harapan na kaming niloloko ng mga namin, ng mga politiko. Wala pa rin kayong pakialam sa amin. Maawa naman kayo, General Browner. Pero wala eh. Ito na yung niya eh, yung decision niya eh. Mukhang ito na eh. Sige, tuloy natin, baka may mapiga pa tayo dito. Myanmar. Lahat po ng ibang mga ASEAN countries Vietnam, naunahan na tayo. At nakausap ko rin po yung Prime Minister ng Cambodia. Kaibigan ko po si Prime Wala Minister Hun Manet. Wala kang pakialam dapat dyan eh. Commander ng army nila. Magka-batch po kami. Aha, okay. So, sabi niya sa akin nung dinalaw ko siya, sabi niya, you know what? Someday we are going to overtake the Philippines. Wow. Because you are importing rice from us. So, talaga. So, rice exporter pala sila. Rice exporter Wow. po sila. Oo. So, kailangan po talaga ay wag na tayong manawagan sa Armed Forces of the Philippines na makialam po dito sa ating political and itong pong democratic processes. Nakita niyo yun? Okay, diyan. Diba? Yung panawagan ng mga Pilipino, wag na daw tayo manawagan. Okay, fine, sige. Hindi na kami mananawagan kasi mukhang wala naman talaga kayong pakialam, General Browner. Pero ito po tatandaan nyo, General Browner, na nakikita tayong lahat ng Diyos. Nanonood ang Diyos sa ating lahat. Hindi ko alam kung naniniwala ka pang may Diyos. Nakikita tayong lahat. Kapag kami wala nang maasahan sa inyo, naniniwala ako kikilos ang Diyos. At kapag kumilos ang Diyos, lahat ng kapangyarihang nasa inyo, galing sa Kanya yan. Kaya niya yang alisin lahat sa inyo, sa ayaw at sa gusto nyo. Yun lang po masasabi ko, General Browner. Hanggang dyan po mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayo lahat. Peace out.